Ang inaasahan sa amin na nga namin kay Manang Aimee, ngayong inendorso ka na ng Inday Sara, sabihin mo na ang totoo. Hindi ako naniniwala na magkapatid kayo na hindi mo alam kung ang kapatid mo ay bangag. Pati nga dun sa isang artikulo sa Rolling Stone magazine, sinasabi nila na yung nag-aaral daw si Marcos Jr. sa Oxford, sa taga-bilyon ng nasa Rolling Stone magazine po yan. Hindi po ako nag-imbento niyan. Hindi sa akin nanggaling yan. Rolling Stone magazine yan. Ang tanong, mula nung kabataan niya hanggang ngayon, gumagamit pa ba siya? Ako talaga, nung sumapi ako sa Unity, may binigyan ko siya ng benefit of the doubt na baka hindi na naman. Kasi marami naman talaga tayong ginagawang kapalpakan nung kabataan. Pero habang tumatanda, natututo na. Hapin si Harry Roque? Yes, actually we are on board. Minomonitor namin siya. Any intel kung nasa na siya ngayon? Baka makatakbo pa pag nalaman niya na alam namin but we know. Yeah. Safe to say na alam nyo kung nasan siya? Yes. Anong mga kasong pwedeng Aba, inciting to sedition, inaaya niya ang ating mamamayan na mag-go out na mag-people power. Laking kabalbalan yan. Everything maaayos sa mabuting pamamaraan. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Lagot na, former presidential spokesperson Attorney Harry Roque na corner na ng Interpol sa the Netherlands. Nahaharap si Roque sa patong-patong na kaso sa bansa kaugnay sa koneksyon nito sa POGO or Philippine Offshore Gaming Operators kung saan hindi nito maipaliwanag ang napalaking assets nito na di umano'y galing sa illegal na POGO. At kamakailan lamang ay formal ng sinampahan ng NBI ng kasong inciting to sedition kasama ang DDS vlogger na si Maharlika kaugnay sa di umano'y nagpasimuno sa pagpapakalat ng Polvoron video kung saan sangkot di umano ang Pangulong BBM. Ayon sa Malacanang ay na-verify na di umano ang nasabing video at ito di umano ay fake ayon kay PCO spokesperson at Undersecretary Attorney Claire Castro. Pagkatapos formal na nagsampa ng kaso sa Supreme Court si NBI Director Jaime Santiago ay hinaantay na lamang ang desisyon ng Supreme Court para makipag-ugnayan sa Interpol upang mahuli si Attorney Harry Roque sa Netherlands at ma-deport pabalik sa Pilipinas upang maharap nito ang mga kaso nito sa bansa. Samantala ayon kay Attorney Harry Roque ay pinaprocess na di umano ng the Netherlands ang asylum application nito dahil di umano sa political persecution nito sa bansa. Kung maaprubahan ay hindi di umano madakip si Roque at maibalik sa bansa. Magandang umaga po. Ma'am, during the TRICOM sa Congress, na-mention yung pangalan ni former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, na nasa likod daw ng pagpapakalat ng Polvoron video na allegedly ay si President Marcos. Nakarating na po ba to kay PBBM? Ano po yung naging reaction niya dito? Na isa si Attorney Roque daw. na Siya daw yung nagpakalat. nagpakalat. Hindi na to, bago. At buti na lamang may isang tao na dati nilang kaalyado na sinabi na si Attorney Harry Roque ang nagpakalat. Even before, nakita natin ito sa kanilang rally sa Vancouver, Canada. Siya mismo, si Attorney Harry Roque, ang nag-utos pa sa ibang mga kaalyado nila na ipakalat. At sinabi pa nga niya, sigurado siya na ang Pangulo daw ang nasa video. Kung inyo marirecall ang kanyang mga sinabi doon sa Vancouver, Canada o sa yung kanyang mga sinabi nung sila ay nasa panahon ng balak na ipakalat itong video na ito. At sa mga previous statements din niya, sa mga interview, sinabi niya nga na ang naging daan dito para sa video na ito ay ang kasamahan niyang si Maharlika. Pinasalamatan niya to na it was made possible by Maharlika, this video. So, hindi na po bago ito sa pananaw ng taong bayan kung sino ba talaga ang naging utak o ang nagpakalat ng fake Polvoron video na ito. So, does it mean that the president was not surprised when he heard about it? Dahil ito naman po ay inimbestigahan na rin po, natatandaan po natin na inimbestigahan po ito, in-evaluate din po ito ng PNP at ng NBI at nagkaroon na rin po ng fact check
at nagsagawa po ng panibagong iimbestiga kung ito ay tunay o hindi, pero napatunayang manipulated ang sinabing video at may face swap. Ito ay galing din sa evaluation ng Deep Fakes Analysis Unit na part of India-based in Misinformation Combative Alliance or Combat Alliance. So hindi po ito lingid sa kaalaman ng palasyo dahil ang nais lamang po ng Pangulo ay maipakita sa taong bayan na hindi totoo ang kanilang pinapakalat na video at hindi totoo ang kanilang ibinibintang sa kanya. Ma'am, will there be any legal action from Malacanang? Nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro masampa ng kaso kung ito po ay makikita naman po ng DOJ at ng NBI. Salamat po. Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, may we get a statement on the kidnapping and murder of businessman Mr. Ke? Confirmed just today by Secretary Remulla. Nagkausap po kami, kanina lamang po, ni General Torre at saka ni General Jean Fajardo. At ang una po nilang sinabi sa akin ay magkakaroon po sila ng sariling press conference. At nung mga panahon na hindi po sila nagsasita ay dahil yun daw po ang bilin ng pamilya. Pero ngayong araw po na ito ay magkakaroon sila ng sariling press conference at ang pinakahuling update po sa akin ay mayroon po silang case conference na nagaganap as of 10 o'clock or 10:30. The Filipino-Chinese business community expressed alarm over what they call a spate of kidnapping incidents. Sa bilang po nila, 12 so far this year. What does the palace have to say about this, and are we going to take stronger measures to respond to this? Opo, patuloy po ang pag-iimbestiga po dito. Hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay pinagbilin po ng Pangulo na dapat imbestigahang mabuti para po malesen o ma-eradicate ang mga ganitong klaseng krimen dito sa Pilipinas. Ann Soberano, Bomborazo. Yusek, good morning. The Philippine Coast Guard on Tuesday said that it has spotted another Chinese research vessel sailing sa Cagayan Province. Na-detect po ito sa pamamagitan ng dark vessel detection technology from Canada. And it is the second ship that entered the northern economic zone ng Pilipinas. Ano po ba yung reaction dito ng Malacanang? Parang persistent na po yung presence ng mga Chinese research vessel sa ating teritoryo. Opo, sa mga ganyan pong mga issues po ay ipapaubaya po natin sa ating Philippine Coast Guard at nakikipag-ugnayan po tayo sa ngayon kay Commodore Tariela at malamang po maya-maya lamang po ay ibibigay namin sa kanya ay sa inyo ang kanyang mensahe. Sakaling mapatunayan na nagsasagawa nga talaga ng marine scientific research ang Chinese vessel na yon, ano po ba ang magiging hakbang ng pamahalaan? Sa ngayon po ay aalamin po muna natin, hindi po tayo pwede mag-speculate at ito po ay sensitibong issue. Kapag ka po napatunayan at mayroon po ng imbestigahan at mayroon na po tayong data, ibibigay po namin sa inyo ang sagot agad-agad po. Thank you po, ma'am. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi ma'am. Ma'am, lately marami pong mga kandidato for the midterm elections ang napapansin because of their misogynistic or insensitive comments made during their campaign. Ano po ang reaction dito ng palasyo at kung may panawagan din po tayo sa mga kandidato? Paano nga ba ang ganitong klaseng pananalita noon ay pinapalakpakan? Parang ipinagbubunyi ang mga kandidato o mga leader na nagsasalita ng walang karespe-respeto, lalo-lalo na sa mga kababaihan. Ipinagmamalaki at ginagawang katatawanan, ginagawang joke, ang pambababae ng mga kalalakihan. Ginagawa ring issue at katatawanan ang mga rape na sitwasyon. Hindi na po ito dapat. Hindi po dapat na gawing idolo ang
ang mga ganitong klaseng tao, hindi po dapat ito pamarisan. Hindi na po dapat ito pinapalakpakan. Kung nagawa ito dati at pinapalakpakan, hindi na po sa panganahon ng administrasyon ni Pangulong Marcos na dapat itong mangyari. Kaya ayon po sa Pangulo, hindi po katanggap-tanggap ang mga kandidatong ganito ang nagiging naratibo sa kanilang pangangampanya. Dapat pong mapanatili ng bawat isa, ng bawat kandidato, lalo-lalo na pa mga kandidato na nagnanais na maging leader ng bansa. Dapat ipagpatuloy nila ang pag-promote ng respeto, ng integridad, at ng truthfulness o katotohanan sa kanilang mga sinasabi habang sila ay nagbibigay ng kanilang mga pangako sa kanilang mga constituents at sa mga botante. So masaya po ang Pangulo dahil po mabilis din pong umaaksyon ang COMELEC patungkol po dito sa mga walang karespe-respetong pananalita ng ibang mga kandidato. On another topic, on the tariffs din po, President Donald Trump kasi just announced a 90-day pause on the sweeping tariffs imposed on almost all countries except for China. Ano po ang reaction dito ng government? How is the government taking this? And acceptable po ba yung 10% na blanket na tariff rate for the Philippines, at least for this 90-day period? Mamaya po ay muli natin kakausapin si Secretary Go at tatanungin po natin. Natanong ko po yan kanina at sabi nga po niya ay kababasa lang po yata niya kanina ng balita at kakausapin din po niya ang Pangulo patungkol po dito. Is Romero, Philippine Star. So wala pa po tayong concrete measures on tariff sa US so far. So pinag-uusapan parang as we speak, no, Yusek. I was supposed to ask about that later. A while ago. Opo, nandito po kasi kanina si Secretary Go at siya po ang nagpaliwanag patungkol po sa mga maaaring gawing aksyon ng administrasyon patungkol po dyan. Okay. So, yeah. Regarding yung sa misogynistic comments, you're saying it was cheered, no, before. So, are you attributing it to our former president, yung mga ganong uri ng komento? Para sa record lang po. Wala po akong sinasabi na particular na tao. Kung yun po ang nasa sa isip po ninyo, yan po ay karapatan nyo pong mag-isip at mag-judge kung ano man po yung nasa isip po ninyo. Okay, so the president himself said it was unacceptable yung mga ganong uri ng mga Pananalita. mentos. Opo, sinabi niya po. At tinanong po natin siya kanina kung ano ang kanyang mensahe, yun daw po ay unacceptable. Okay, salamat po. Thank you po. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Yusek. Balikan ko lang po yun dun sa di umano'y pulveron na video ni Pangulong Marcos. Sabi niyo po kanina ay naimbestigahan na yan, pero biglang iimbestigahan pa ng DOJ at NBI. At napatunayan na po na ito ay fake dun po sa isinagawang pagsusuri from yung Indian company. Wala po bang plano ang Malacanang, especially ang Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng di umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang sa social media na nagre-react dito po sa ipinapalabas na video na ito. Actually, parang na-die down na po ito before dahil nga sasabi nga na Malacanang it's a fake. Pero biglang nabuhay after po nung ginagawang investigasyon mismo ng Kongreso, ng Kamara. Kaya po muling lumabas itong video na ito. And sabi nga po nung vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si Attorney Harry Roque, yung mastermind nitong video. Pero inamin naman ni Miss Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kay Attorney Roque. Kaya ang tanong ko po, sabi niyo sa social media hinihingi. Sino po in particular ang masasabi niyo sa akin na humihingi ng ganitong klaseng pag-test?
Ang atin pong mga kababayan Sino na po in Madam particular? Yusek, Kung pwede napanood po niyo po, sigurong ikaw na po ba? sige po. Kayo po ang humihingi? Okay. Para po masabi lang ninyo na merong humihingi. Pero Hindi. marami po sa social media So- po kayo ay nagbabasa po sa SOCMED, Madam So, Yusek. isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto Sige, niyo po, tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi Yes, nga, naman po tanong ko ako humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong basihan. opo, basihan. Sino nga po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya yata sa social Opo, media. Madam Sino po? Yusek, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si Nagdidiman. si Attorney Vic Rodriguez, di ho ba Okay. matagal na rin naman niyang hinihiling niyang hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ito, gumagamit ka, patunayan mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayroon siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayong napatunayan, wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anuman demand patungkol sa hair follicle test. Thank Okay you po. po. Salamat. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang umaga para sa Bagong Pilipinas. Aba nakikita nyo si dating Secretary Harry Roque? Oh. Aba nagtandem dun kay Maharlika partner. Oh. Kinakantsa yung Malacanang, yung presidente. Kung ano nung pinagagawa doon sa dahil. Kasi nagsama na sila doon. Tsaka si Secretary Roque ngayon, kung ano nung pinagsasabi. Dahil kumbaga parang free na siya, hindi siya nagtatago, Yusek. Yan ba'y binibigyan ng atensyon ng Malacanang o dead macology? Manigas kayo. Napansin-pansin po ba yung mga ikinikilos ni Atty. Harry Roque? Baka mapansin siya kung yung mga ikinikilos niya nakakahiya para sa Pilipinas. Pero sa pananaw po ng Pangulo, hindi naman po siya pinapansin. Kahit ano pong gawin niya siguro, maliban lang kung gagawa na talaga siya ng illegal, kaya lang siya po yung nasa ibang bansa. O yun. Pero ang feeling niya daw po, dead ma lang, sabi ng Pangulo. Sa totoo po, ang hindi. Pangulo po kasi tutok po talaga. Oo. Para sa projects po, sa mga programa po ng gobyerno, hindi po, sabi ko nga po, hindi po napipiko ng Pangulo sa ganyan. Basta wag lang po lalabag sa batas. Ayun. Okay. That's good, Pero, that's good. Sige. Hindi po ba siya ay considered as isang fugitive? Pero ang feeling po ni Harry Roque, hindi. Kasi nakapag-apply na ako. The mere fact na nag-apply ako, protektado na ako ng ICC. Ano ang reaction? ng the Netherlands. The Netherlands. Ano po ang reaksyon ng pamahalaan doon? Kasi maraming nagtatatwa. Bakit ando doon yan, rumarampa doon, samantalang wanted Marampa talaga. Model? Sorry, for lack of a better term. Sorry. Pero parang gano'n na, parang tinatwa lang niya ang mga batas natin. Parang bagkus nagyayabang pa kasi ando doon siya Yun nga po, kasi ngayon po, as we speak, wala po tayong alam kung meron na pong naisampang kaso sa kanya sa korte. Kasi yung kaso ng human trafficking ay pending pa po sa DOJ. So yung order of arrest naman po sa kanya ay in-issue po ito ng House.
So, hindi po siya legally, hindi po siya matukonsider na fugitive. Kasi pag fugitive po, dapat na-charge na at tumakbo siya. Okay. So, ngayon, tinakbuhan lang naman po niya yung mga supposed to be dokumento na kanyang isusumite sa House of Representatives na mukhang hindi po niya ma-explain kahit siya po yung nagboluntaryong magsabi nito. Yun po yung tinakbuhan niya. Sabi nga po natin, kung kaya naman po niya i-explain yun, ba't kailangan niyang takbuhan? Wala namang political persecution doon sa mga hinihingi sa kanya mga dokumento like SALN, BIR, extrajudicial settlement of estate, patungkol sa ari-arian ng kanyang auntie. Siya naman po yung nagboluntaryo lahat ng information na yon sa Quadcom. So ano po yung sasabihin niya political persecution kung hindi naman siya tinataniman ng ebidensya? Ayan. Lahat naman po ng ebidensyang nakuha sa kanya ay admitted niya. Okay, 2 minutes left. Yusek, so ang Pilipinas ba'y haharangin ang application for asylum ni former Secretary Harry Roque? Kapag ka po, ang sabi po ng DFA, kapag ka po tayo ay inutusan na mag-komento patungkol sa nasabi kanyang aplikasyon, sasagutin po yun at patutunayan po talagang walang political persecution. At sabi nga natin, siya po ang may obligasyon na ipakita na may well-founded fear of political persecution. So, paano niya mapapatunayan yun on his part kung makikita naman sa records ng Pilipinas, ng gobyerno natin, na hinihingi lang naman sa kanya yung mga dokumento na siya na mismo ang nagsabi. So, walang political persecution doon. At makikita naman po siguro ng gobyerno ng Netherlands na tayo po ay sumusunod lamang sa naaayon sa batas. Okay. So tama ba yun? Anong term ba doon? Haharangin, kukontrahin, i-request na ibalik yan dito sa atin? Or paano bang term niyan? Siguro po, ito po, may pagkakataon po kasi na maaari natin sabing harangin kapag may warrant of arrest na na-issue ang korte dito. Kasi at that time, magiging fugitive na siya. So aantayin na may court order. Okay. Walang kaso, hindi pa siya magagalaw. Pero yung yung aspeto ng extradition, pwede bang gawin yun? Extradition? No, extradition, hindi extradition. Extradition. Kapag ka po may warrant of arrest na. Kapag may warrant of arrest na po yan na inisyu ng court, ay pwede na rin po tayo makipagtulungan sa Interpol. Kaisa. Tama ba yun? Hindi ko naalala yung statement. January 2025 po, sinabi ninyo, uupo kayo kasama ng ICC para malaman doon sa kanilang investigasyon ukol sa libo-libong pagpapatay ng drug war ni Presidente Duterte. Sabi mo, ayon sa report, na yung cooperation with an international tribunal ay pinapayagan sa ating batas. At yung ICC representatives have been going in and out of the country without any of us raising anything. January 2025 po. So ano ho yung tanong? Ang sinasabi ko, what happened to the President's statement that the government will not lift a finger? And what happens to your own assertion that there will be no blocking but no cooperation? Ngayon, nakikipagtungo na tayo sa ICC. Hindi, yun po yung sinasabi natin, nagiging bukas ang ating isipan, ngunit hindi po natin ginawa. Hindi po tayo nakiupo, hindi tayo nakipag-usap. Yun po yung malinaw sa lahat. Pero handa kayo nun, ngunit hindi natuloy. Ganun po ba? Marahil ho, kung meron hong tutulay, pero wala naman hong tumuloy eh. Kaya wala hong nangyari. Pero meron rin kayong sinabi that the ICC representatives as of January 2025 have been going in and out. Labas-pasok sila sa ating bansa. Hinahayaan lang natin. Hindi ko po hindi ko ho alam yung pagpasok at paglabas nila. Meron po wala akong kaalaman sa pagpasok at paglabas. Marahil sa kanila pag-iimbestiga, labas-pasok sila rito. Ngunit wala akong nagsasabi sa akin na ICC po yung labas-pasok dito. Wala pong akong report sa immigration. Wala po akong report sa ating mga... Kayo po nagsabi, kaya ako naalaman na may ICC representatives na labas-pasok dito sa ating bansa na hindi tayo umaalma, hindi tayo nagre-reklamo. Yun na ang pagkasabi po ninyo. Sabi nga namin dati pa, kung wala ho silang nilalabag na batas, ay malaya po silang maglabas-pasok sa ating bansa. Katulad po ng kahit sino pang turista o sino pong nais bumisita sa ating bansa.
Iba po yung pakay ng turista, iba naman yata ang pakay ng kinatawan ng ICC. So, nag-iba na talaga. Sa bandang January ng 2025, hinayaan na natin sila na lumabas-pasok dito sa ating bansa. Ganun po ba? Hindi po wala tayong hinahayaan, hindi lang ho tayo nagtatanong kung hindi natin tinatanong ang lahat ng labas-pasok dito kung sila po ay ICC. Pero Kasi nga sa dami po ng labas-pasok sa atin, hindi po natin tinatanong. So hanggang Enero nitong taon talagang maliwanag na labas-pasok na yung mga ICC. Ano? Hindi ko po alam wala pa akong personal knowledge. I can only speak from personal knowledge. Narito kasi sa Philippine Star at sinabi na I know that as anecdotally from people I know from the human rights community, they've been in contact here. May mga nagkikwento po na may kausap silang ICC. So alam po ninyo. Kasi sabi mo in-identify pa ninyo yung source. Sabi ninyo yung human rights people. Nagko-contact usap na. Di alam na ninyo na nandito na yung ICC. Ay, hindi ko nalalaman kung nandun sila. Sinasabi lang nila may kausap sila. Hindi ko sinasabi ko saan sila nag-usap at paano. Pero, siyempre marami hong gustong tumulay. Ngunit hindi naman natin, hindi nagkaroon ng pagkakataon na makilala talaga namin na ICC o makaharap. Kahit kailan po hindi namin nakaharap ang ICC. Pero alam ninyo na may galaw na sila at nag-iimbestiga na sila. 7 taon na po silang gumagalaw, ma'am. 7 taon na. Hindi naman ngayon lang yan 7 years ago, the ICC was already investigating what happened during the drug war. What happened 7 years ago? Parang nahinto Bakit sinabi natin na hindi na tayo Yun lang po yung aking recollection kung kailan sila nagsimula. Na parang 2016 nga, baka 9 years ago pa. Sinimulan na po nilang bantayan ang ating drug watch, yung ating drug war, nung nagsimula po yung patayan. Pero matibay ang ating kalooban, matibay ang paninindigan natin na hindi natin tutulungan at talagang tututulan natin pagkat meron tayong sariling pulis, may sarili tayong mga korte. Ang liwaliwanag nun. Opo. Bago lamang, Meron po tayong panahon na binabantayan dito. May panahon po tayong binabantayan dito. 2016 hanggang 2019 ay doon po ang kainitan ng drug war. At ito po, ang dami lumalapit sa aming opisina, humihingi ng tulong na maimbestigahan yung magpatay kung kani-kanino na lamang.